Kumusta mga brad? Etong motor nga po na ito matagal na talagang inaasam-asam ng mga tao dito sa atin. Ito ang Honda Wave 125i na galing nga po sa Thailand. Medyo matagal na nga po siyang nilabas doon sa Thailand pero hindi pa rin nakakarating sa Pilipinas. Hindi ko po alam kung ano yung rason ni Honda. Basta ang alam ko lang, napakagwapo niya. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo subscribe. So yun na nga, kahit nga po sabihin natin 125cc lang itong motor na ito, marami pa din po ang mga taong nagkakagusto sa kanya. Hindi lang sa Thailand, maging dito rin po sa atin. Pinakarason nga po, napakatipid niya sa gasolina. Pangalawa, napakagwapo niya. Pangatlo, matibay din talaga. Kasi nga gawang Honda. At ngayon nga pong papunta na tayo sa last quarter ng 2025, naglabas nga po sila ng updated model. Hindi man ganun kalaki yung upgrade niya, pero pwede na. Yung pinaka-upgrade lang naman kasi niya, yung pagiging keyless niya. Tapos bagong decals, yun lang. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Wave 125i 2026 updated model na mayroong 123.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder. Single overhead cam with 2 valves. Naka-program fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yun sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power 2 po ay mayroong 9.1 horsepower, 7,500 RPM, 10.1 Nm of torque at 5,000 RPM. Na ayon nga po sa mga tayo na nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 118 km per hour. So para nga po sa isang 125cc na tumatakbo ng ganun, mabilis na po yun. Ang kanyang tangke ay kaya makarga ng 5.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 71.4 kilometers per liter. So kung patipiran lang po ang usapan, matipid talaga yan. At katulad nga sinabi ko kanina, yan po isa sa mga dahilan kung bakit siya mabenta. Sa mahal kasi ng gas ngayon, yan din talaga ang isa sa mga kailangan natin. Ang sukat ng kanyang gulong 70x90x17 sa harap at 80x90x17 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system. Ang kanyang seat height ay may taas na 769mm at 131mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 106 kg. So para nga po sa isang 125cc na tumitimbang ng ganun, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po yung pinaka-headlight niya, tapos valve naman yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel ganun pa din katulad sa dati, analog tapos may maliit na digital. At ito na nga po yung isa sa mga nagbago sa kanya, naka-keyless na po siya. Yung dati kasi nakadisusi lang yun, pero ewan ko ba, sa dami-dami ng pwedeng i-upgrade nila yan pa. At syempre hindi nga po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo ay kasi nga manonood ka pa ng Cornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na ba natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron na po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Yun lang. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakahalaga na ng 57,200 Thai baht. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 99,000 pesos.
So medyo pricey na nga po kung iisipin natin. Pero kasi yan lang naman po ay presyo doon sa Thailand. Magbabago din naman yung presyo niyan kung sakaling ilabas sa Pilipinas. Kung ilabas. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba, K-Pie. Ang ingay ng pusa.